good na good talaga. Good morning, good morning, good morning. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning, start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat na manalangin at magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ng ilan sa atin po mga kapatid sa MCGI Marilao, Bulacan Chapter. At naroon po ang ating representative dyan sa Marilao, si Brother Rodel Onilongo. Good morning, Brother Rodel. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan, Kuya Daniel, sa lahat po ng ating mga kapatid at sa lahat ng ating mga kasambahay. Salamat po sa Diyos sa bawat mabuting pagkakataon na tayo po ay binibigyan ng buhay at lakas na sama-sama tayong makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kasama po natin, Kuya, ang ilang representative ng Members Church of God International dito po sa lokal ng Ibayo, Marilao, Bulacan. At Kuya, may sama-samang pagbati po kami mula po sa lokal ng Ibayo, Marilao in 1, 2, 3. Advance Happy Sabbath Anniversary po. Salamat po sa Diyos sa patuloy na pagkasangkapan sa inyo na maturuan kami na gumawa ng mabuti at magmalasakit sa ating mga kapatid at kapwa. Makakaasa po kayo, nakatuwang po kami palagi sa awa at tulong ng Diyos. We love you, Kuya! Pag-ibig! Yoo! Balik po sa inyo dyan, Kuya. Maraming salamat, Brother Rodel Onilongo, at sa inyo po lahat sa ating mga kapatid na nariyan ngayon na patuloy na nakikipagkaisa para tayo po ay tulong-tulong naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino sa ating mga kababayan dyan ang atin pong sasaklolohan. At bago tayo magpatuloy, ngayon po ay atin namang bigyan daan ang isang putahe ng mga Bicolano. Ang tawag nila ay pansit bato. Ano ba ang masarap na luto gamit ang pansit bato? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasangbahay! Handa na ba kayo para sa ating recipe ngayon? Isang recipe na siguradong magpapawaw sa inyong mga panlasa. Tama ka dyan, Charis, dahil ang lulutuin natin ngayon ay pansit bato. Wow! Masarap yan! Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ang main ingredient natin ngayon ay ang pansit bato na sikat sa Bicol region. Karaniwan itong mabibili sa Bicol, ngunit maaari na rin itong bilhin sa mga online stores. Tara, simulan na natin! Gisahin lang natin ng sabay-sabay ang carrots, red bell pepper, bagu beans at cabbage. Haluin lang ito at saka iset aside. At isunod na naman natin ang ating seasoned shrimp na may paminta at asin. At gisahin natin ang bawang at sibuyas. Idagdag natin ang karne ng baboy. At ilagay natin ang toyo, patis at paminta. Ibuhos natin ang pork at shrimp broth. Antayin lang natin ito hanggang kumulo. At pag kumulo na, ilagay na natin ang ating pansit bato. Pag malambot na ang pansit bato, ilagay na natin ang ating gulay at shrimp. At para sa extra flavor, pwede na rin lagyan ng liquid seasoning at sesame oil. Ayan, luto na ang ating pansit bato. Konting trivia, mga kasambahay. Nag-originate ito sa
Bayan ng bato sa Camarines Sur, kaya tinatawag itong pansit bato. Ah, kaya pala. Tara, kain na tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Alam niyo po ba na maraming hayop ang nagbabago at nagpapalit ng kanilang mga balat? Ano-anong hayop yan at bakit ito nangyayari sa kanila? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Madalas nakikita natin sa TV shows ang pag-iwan ng balat ng mga cartoon character. Believe it or not, nangyayari din ito sa totoong buhay. Well, hindi sa mga pusa o ibon, kundi sa mga reptiles. Ang mga reptiles, scaly, cold-blooded animals, ay ilan lamang sa mga unique creatures sa mundo. Hindi tulad ng tao, ang skin o balat ng mga reptiles ay hindi maaaring mag-fluctuate. Kung ang balat ng tao ay maaaring mag-stretch habang lumalaki, ang reptiles ay nagshe-shed pang lumaki sila. Marami pang benefits ang shedding sa mga hayop. Isa na rito ang pag-maintain ng healthy skin, pag-adjust ayon sa body size, pag-eliminate ng external parasites, at para gumaling ang mga sugat. Ang snakes ang pinakakilala sa shedding. Sa process na ecdysis, nababalat ang kanilang old skin para ma-accommodate ang kanilang lumalaking katawan. Buong balat ang nalalagas sa mga ahas, kaya nakakatulong din ito bilang palatandaan kung mayroong ahas sa isang lugar. Ang mga lizards, maliit man o malaki, ay dumaraan din sa katulad na proseso. Ngunit hindi isang buo ang pagkalagas ng balat nito. Ito din ang nagbibigay daan upang mag-regenerate o tumubo ulit ang bahagi ng kanilang katawan na naputol. Ang mga turtles ay dumadaan din sa shedding. Ang outer layer ng kanilang shells na tinatawag na scutes ay unti-unting natatanggal para lumaki pa ang mga ito. Hindi limitado ang shedding sa mga reptiles dahil nangyayari din ito sa mga palaka, gagamba, iba't ibang insekto, crabs, at iba pa. Katunayan, pati ang mga tao ay dumaraan din sa shedding. Minsan tinatawag na changed skin kung saan ang outer layer ng ating balat, ang epidermidis, ay natatanggal. Isa itong paraan ng ating balat na makarecover sa anumang damage. Amazing, di ba? Tunay na fascinating ang natural process na ito. Nagpapatunay sa napakatalinong creator. Ang wonder of creation na shedding ay nagbubukas lamang ng endless pool of wonders beyond. Truly, ang mga creatures na ito ay intricately designed to survive. Wonderful creatures capable of wonderful things. That is a trademark of our wonderful creator. May 4 na bagyo na naman po ang dumaan sa atin at baka marami po sa ating mga kababayan ang medyo nakakalimot. Dapat siguro ay paalalahanan po ang pag-inom nitong sinasabi po na mga prophylaxis. Lalo na yung mga lumulusong po sa baha, hindi nakakaiwas, talagang kailangan nilang lumusong sa baha. Narito po ang muling paalaala kung bakit dapat tayong uminom ng prophylaxis kapag tayo po ay lumusong sa baha. Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Tuwing tag-ulan, tumataas ang kaso ng leptospirosis dahil sa baha at kontaminadong tubig. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon, kaya't mahalagang mag-ingat at alamin ang kahalagahan ng prophylaxis o preventive measure na ginagamit upang maiwasan ang infeksyon bilang proteksyon laban dito. Pero bakit nga ba kailangan ng prophylaxis para maiwasan ang leptospirosis? Ang prophylaxis,
tulad ng paggamit ng doxycycline ay napatunayang nakatutulong makaiwas sa leptospirosis. Isa itong maagang hakbang upang pigilan ang pagkalat ng bakterya at mabawasan ang panganib ng impeksyon ayon sa Department of Health. Bukod dito, ang prophylaxis ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa mga komplikasyon tulad ng kidney failure, lalo na sa mga high-risk individuals tulad ng rescue workers at mga residente sa binabahang lugar. Ang prophylaxis ay abot kaya at readily available, kaya't praktikal itong paraan upang maiwasan ang sakit at ang mas malaking gastos sa pagpapagamot kapag lumala ang leptospirosis. Ang maagap na paggamit ng prophylaxis ay hindi lamang proteksyon sa individual, kundi nakakatulong din upang maiwasan ang outbreak ng leptospirosis. Kung may iba pang gustong malaman tungkol dito, baka tutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na doktor o health practitioner sa inyong lugar. Naranasan nyo na ba ang kung minsan ay tila pa rumurupok na ang inyong mga memorya, ang inyong mga pag-iisip? Narito po ang ilan sa mga tips on how to make our mind stronger. Panoorin natin sa ating You Can Do It. Tulad ng CPU ng isang computer, ang utak ang nagsisilbing control center ng ating katawan. Kinokontrol nito hindi lang ang pisikal na function ng katawan, kundi maging ang emosyon sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon. Kaya sa mga panahong nahaharap tayo sa mga problema at challenges, talaga namang nasusubok ang ating mental strength sa pag-deal sa mga pagsubok sa buhay. But how can we make our mind stronger? Narito ang ilang tips para sa inyo. Cultivate a growth mindset. Ito ay ang paniniwala na ang abilidad at talino ay maaaring ma-acquire sa pamamagitan ng pagsisikap, at ang failures ay stepping stones upang matuto at lumago. Kaya sa halip na manlumo, isipin natin na ang mga ito ay oportunidad upang maging matatag. Develop emotional regulation skills. Ang emotional regulation ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na i-manage at mag-respond ng maayos sa isang emosyonal na pangyayari. Hingang malalim, stay calm under pressure, matutong magpigil, at i-enhance ang ating mental resilience. Practice self-compassion. Madalas na nating naririnig na magkaroon ng compassion sa ating kapwa. But we also need to be kind to ourselves kapag tayo naman ang may pinagdadaanan. Iwasan ang self-criticism. Sa halip ay i-encourage ang sarili, gaya ng pagsasagawa ng self-talk. Strengthen your support system. Ang ating pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay ay maaari magsilbing suporta sa atin sa panahon ng mga pagsubok. Maaari silang makapagpalakas ng loob natin at magbigay ng payo upang masolusyonan ang ating mga problema. At higit sa lahat ng pwede nating mahinga ng tulong at gabay ay ang ating Diyos na maawain. Huwag nating kalilimutang dumalangin sa Kanya upang malagpasan ang anumang ating pinagdaraanan sa buhay. Yan ang aming tips para sa inyo, mga kasangbahay. You can do it! Balikan na natin ang ating po mga kapatid sa dako ng Marilao, Bulacan. Alamin natin sino po ang ating sasaklolohan kasama ang members ng Church of God International o MCGI para tayo po ay makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan sa dako na yan. Naroon po si Sister May Sarmiento. Sister May, good morning once again and rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine!
Kuya, sa oras po na ito ay narito pa rin po kami sa Barangay Ibayo, Marilao, Bulacan. At kapiling pa rin po natin ang ilan po sa representative ng lokal po ng Ibayo, Marilao. At mamaya po kuya ay ipagkakaloob po natin ang computer set na kahilingan po ng ating mga pulis dito po sa Marilao, Bulacan. At mamaya rin po ay makakapiling po natin si Police Lieutenant Colonel Norman Cacho. Subalit bago po iyan, panoorin po muna natin ang maikling video na ito. Ako po si Police Lieutenant Colonel Norman Cacho, ang Acting Chief of Police ng Marilao Police Station. Nung una ko pong dating dito sa ating pong istasyon, napansin ko po ang ating mga computer sets na mga gamit ng ating mga pulis sa pag-receive ng messages at saka sa pag-report ng ating mga insidente ay nagkakaroon po ng backlog dahil kulang po ang ating computer sets na ginagamit. Andito nga po na naghihiraman sila o nakapila sila based on priority nung ipapadalang messages. At meron ding pagkakataon na ang computer nagkakaroon nga ng kumbaga naghahang siya sa dami na rin ng trabaho at saka sa dami na rin ng gumagamit. Minsan po may pagtitipon po sa provincial headquarters sa Malolos, Bulacan, sa provincial headquarters po ng kapulisan doon. At andun nga yung gawain ng MCGI na nagbigay po sila ng mga kagamitang pang-opisina, mga computer sets at sa iba pang mga gamit. At doon nakita po natin na maganda yung layunin po ng ating mga kapatid sa MCGI. At nung nag-feeding program nga po dito sa Marilao Police Station, grinab na po natin yung opportunity na maiparating sa kanila yung kakulangan po ng computer set sa ating istasyon. Sana mabigyan kami ng computer set sa istasyon. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ipinagkaloob po sa amin para tuluyang makagawa ng mabuti sa ating mga kapatid, gayon din po sa ating mga kapwa-tao. At sa oras na ito, kuya, ay ipagkakaloob na po natin ang kahilingan na isang computer set with printer. At kapiling po natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Norman Cacho. Sir, good morning po. Good morning po. Apo. At narito po ngayon sa inyo pong harapan, sir, ang mula po sa pagmamahal ng atin pong mga kapatid sa MCGI. Tanggapin po ninyo ang computer set with printer. Yan. Sa tingin niyo po ba, sir, ano po ang malaking maitutulong po nito sa kapulisan po ng Marilao? Unang-una po, salamat po sa pag-grant po ng aming request sa computer set na kailangan po ng ating istasyon at malaking tulong po itong naibigay nyo na computer set para sa crime reporting at saka sa mapadali ang trabaho ng kapulisan po natin.
Yan, salamat po sa Diyos at baka meron po kayong ibig na imensahe para po sa ating mga kapatid dito po sa MCGI. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Diyos at kay Kuya Daniel Rason na hindi niya winalang bahala yung kailangan po ng ating kapulisan dito sa bayan ng Marilao. At ito nga po yung ating request para sa ating mga kababayan na maserbisyohan pa na mas mapadali at mas mapahusay ang ating paglilingkod sa kanila. Makakaasa po kayo sa nagagamitin po ito solely for the peace and order situation po ng ating istasyon. Salamat po sa Diyos, Kuya, at mananatili po na ang lahat ng karangalan at kapurihan ay sa Diyos. Kuya, mula po dito sa lokal ng Ibayo, Marilao, Bulacan, kami po ay bumabati ng 1, 2, 3. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Balik po sa iyo, Kuya! Maraming salamat, Sister May, at sa lahat po ng ating mga kapatid. Minsan pa po, maraming salamat sa inyong pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. At sa atin po mga kababayan dyan sa lugar ng Marilao, kung meron po kaming anumang higit na maipagsisilbi, ang MCGI po, ang Members ng Church of God International, ay may iba't ibang mga chapters at meron po tayong patuloy din naman na umiikot na mobile dental and optical clinic na nagsisilbi din po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao sa Luzon, Visayas at Mindanao. At tuloy-tuloy po ang ating mga medical missions sa iba't ibang mga lugar. Ang mobile dental and optical clinic unit number 1 po natin ay nasa bahagi ng Visayas, samantalang ang unit number 2 po natin ay nasa bahagi ng Luzon. Ang unit number 3 ay kasalukuyan po umiikot naman sa lugar po ng Mindanao. At meron po tayong unit number 4 na ito naman po ay patuloy din sa pag-ikot sa iba't ibang mga dako. At ngayon po ay naglilingkod dito sa Doña, Orani, Bataan. Kapag kaaraw po ng Monday, regularly ay nandiyan naman po yan. Doon sa mga kababayan po natin na ibig pong makatanggap ng mga libreng serbisyong medikal, meron din po tayong medical mission na ginagawa dyan sa atin pong lugar sa Doña, Orani, Bataan. At nagpaparehistro po tayo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At kasabayan po yan ng atin pong MCGI Diagnostic Center dito naman sa Apalit, Pampanga na Lunes hanggang Biyernes po ay naglilingkod naman din sa ating mga kapwa-tao. Nandyan po ang mga libreng serbisyo, wala po kayong anumang aalalahaning babayaran. At ito po ay bukas para sa lahat. Inuulit po natin, hindi po tayo nagtatangi, anuman po ang inyong religion, anuman ang inyong political affiliation, ay nakahanda po tayo na makapagsilbi sa inyo sa tulong at awa po ng Panginoon. Kaya maaari po kayo makapagsadya dyan sa iba't ibang mga dako po natin, kasama na pati yung nasa lugar po natin dyan sa Marikina, ang ating MCGI Charity Center. At yan po ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Tulolobin po ng Diyos ay may anunsyo din namin sa inyo sa mga darating na pagkakataon saan saang mga lugar pa tayo po ay mayroong mga isinasagawa na mga regular na mga medical missions para makapag-avail po kayo ng mga libreng serbisyo na atin po namang ibinibigay. At meron din po tayo mga assistive devices na ibinibigay dun sa mga kapwa-tao natin na talagang walang kakayahan na makabili po nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Meron po tayong mga wheelchairs na ibinibigay, nebulizer, tungkod, saklay, walker, para po doon sa mga walang kakayahan na makabili pero talagang kailangan po nila ito. At kukunin lang po namin yung sapat na impormasyon. Kami na po mismo ang magdadala sa inyo pong mga tahanan. At uulitin po natin, wala tayong hinihinging anumang kapalit. Wala po itong bayad. Hindi po tayo naniningil ng kahit na 5. At ang atin pong pati delivery, libre po yan. Malaman lang po namin saan po talaga ito dadalhin at maipaglingkod natin sa atin po mga kapwa-tao. Again, ito po'y bukas para sa lahat. Kung meron po kaming munting makakayanan, sana po ay inyong mapagdamutan. Maraming salamat once again sa atin po mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na nakikipagkaisa naman. Ang MCGI
sa iba't ibang atin pong ginagawang pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Kasama na po dyan pati yung ating mga free stores, yung lahat po ng mga public services na ating ginagawa para po sa ating mga kababayan. At hindi lang naman po yan dito sa ating bansa, maging sa ibayong dagat. Ito'y patuloy din naman po nating isinasagawa sa tulong at awa po ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, tunghayan natin ang isang kwento ng kababayan po natin. Nagsimula naman na tumulong lang magtinda ng gulay sa kanyang magulang. Ngayon po, may sarili ng gulayan na ipinangtataguyod sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Philip Iligoyo, 36 years old, nakatira po sa Dasmariñas, Cavite. Yung naalala ko po nung elementary ako kumain po kami sa isang lugawan. Tapos nakausap po nung mama ko yung owner. Yun nga po binibenta sa kanya yung lugawan. Nung nag-umpisa po kami doon, tapos katagalan, naging dalawa po, naging karinderya na. Nagkaroon po kami ng pangatlo at pang-apat. Doon na po kami pinag-aaral ng mga magulang. Yun na po yung kinalakihan namin. Tumutulong kami mga magkakapatid. Habang lumalaki po kami, tinuturuan po kami ng mama at papa ko na magnegosyo. Yung father ko po kasi nagkasakit. So, napilitan po akong mga ibang bansa. Noong taong 2012 po, nung mag-abroad naman po ako, artist pa rin po, pero murals, ganun po yung trabaho ko noon. Yun po yung naging source of income po. Nagtatrabaho ako ng gabi para may padala po. Naglilinis kami ng mga swimming pool doon para may padala kay Papa. Yung ang naalala ko ng pandemic, talagang gusto ko na umuwi. Kasi malungkot, inaalala mo yung pamilya mo dito sa Pilipinas. Pero awa ng Diyos naman po, sumasahod kami kahit wala kaming trabaho doon. Nung pauwi na po ako, nag-isip po agad ako ng pagkakakitaan. So, doon ko na naisipan na pumunta nga dito sa Cavite. Nagpunta na agad ako dito sa atin. Sabi ko, baka pwedeng hanapan mo ako ng pwesto. Sa tulong po ng mga kapatid ko, na-guide nila ako na magkaroon ng sariling pwesto dito sa Cavite. Noong una kong pwesto ay itlogan, makapag-umpisa lang po. Pangalawang araw po, saka ko po nakuha yung gulayan. Sa loob po ng isang linggo, nabawi ko agad yung puhunan, ganun po kalakas yung gulayan. Parang dinumog ako ng tao kasi yung pagkatapos ng pandemic, parang sabik yung taong lumabas Ang lakas ng gulay nung time na yun. Hanggang sa ngayon, naging wholesale na rin po yung pwesto ko. Nagde-deliver na rin po ako ng iba-ibang lugar. Mag-uumpisa po siya sa 2:00 ng madaling araw. Magre-receive na po ng mga orders. Magde-deliver. May mga tauhan po ako doon na panggabi. Ako po maghihiwa ng mga gulay, pakbet, sitaw. I-deliver ko naman siya sa mga kainan. Tapos pagkaliwanag naman po, yung mga natirang gulay na dinideliver sa akin, yun naman po yung nire-retail ko. Tapos mga tanghali, order na naman po ng panibago para naman sa panghapon. Yung panghapon, yun yung aabot ng kinabukasan. Bali, konti na lang po yun. Tapos yung matitirang gulay po, yun po yung hinihiwa-hiwa po namin para maging pakbet, chop suey. May mga customer kasi na masiselan. Merong customer naman na maraming tanong. Pero kailangan marunong kang tumansya ng tao. Pwede maging manghinahon ka lang kasi pag galit siya, magatas galit ka rin, hindi aalis na yon. Kasi ang number one kasi na nawawala yung customer, masungit yung tindero, ganun. Kaya pag bibili sila, babatiin mo, "Hi, good morning, ano po sa inyo?" Ganun. Kailangan talaga ng tao yung gulay. Everyday needs siya kaya mabilis din siyang palaguin. Sa loob po nung 1 year, nakabili na ako ng bahay. Yung pangalawang taon po naman po, yan po, may sasakyan na po ako na L300. Dalawa na po yung pwesto ko, yung isa purong gulay, yung isa may grocery, may halong gulay at prutas at sari-sari pa po. Kahit na first love ko yung pagiging artist,
Ngayon po kasi kasama ko yung pamilya ko. Kahit na mahal ko yung pagpipinta, ganun. Parang kaysa naman malayo ako. Kaya ngayon nandito na ako, kasama ko sila. Nakikita ko sila habang nagdenegosyo. Hindi ko siya pagsisisihan. Wala naman tayong ibang anuan kundi yung pamilya eh. Para sa kanila naman po talaga lahat ng pinaghihirapan natin sa mga anak, sa asawa. Yung mabigyan natin sila ng comfort na kailangan nila. Yung unang-una po, siyempre hindi mo lahat magagawa yun ng wala kang Diyos sa buhay. Kasi natatandaan ko noon, kahit anong pagsusumikap ko, walang nangyayari sa akin. Wala kang kasamang Diyos sa buhay. Siyempre, hihingi ka ng tulong sa Kanya. Unang araw mo, pagsikat ng araw, manalangin ka. Paunti-unti, makikita mo na nauubos yung paninda mo dahil sa meron kang inaasahang tulong galing sa ibang. Pangalawa po, siyempre hindi mo man magagawa yun kung wala kang sipag sa Kaya masipag ka. Yung mga madaling araw pa lang gising na. Kailangan malakas yung pangangatawan mo. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at laki pa natin ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo muli sa ating mga kababayan tungkol naman sa isang issue. Ano ba ang pananaw nila? Ano sa tingin mo ang dapat na gawin para malugod ng Diyos? Ano ang kanilang pananaw tungkol dito? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin natin kung ano naman po ang mga katwirang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Unang-una, pasalamatan siya. Gawin ang mga bagay na nararapat na alam mong hindi nakakasakit sa ating kapwa. Maging mabuti sa ating mga kapwa. Kung kaya mong tumulong, tulungan mo sila. Nang yung kusa at hindi kailangan may nag-uutos. Magsisigas sa yung mga kasalanang nagawa at magdasal ka rin kailangan. Pray mo yung mga kasama mo sa hanap buhay. Lalong-lalo na sa all. Para sa lahat. Pwede naman siguro sila magsimba eh. Diba? Para mabawas-bawasan ng konting kasalanan nila. At tigil sa lahat, dapat yung mga kapwa natin mga Pinoy, dapat din yung gumagawa ng kalokohan, mga masamang ugali, yung mga nakikita nila, parang iba sa kanila eh, yung anong gusto nila, yung gagawin nila. Diba? Dapat di ganun. Pwede ka namang gumawa ng kabutihan. Pag humingi sila ng tulong, kung talagang yung anak niya nandun sa ospital, pwede mong tulungan. Ang people-pleasing o ang pagbibigay lugod sa tao ay ang ugali ng pagsasakripisyo ng sariling kagustuhan o pangangailangan upang mapasaya ang iba. Madalas, ginagawa ito dahil sa takot sa pagtanggi, paghahangad ng pagtanggap o pag-iwas sa alitan. Pero kung ang mapalugod ang Diyos naman ang pag-uusapan, ano kaya ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Kung tayo makikisama sa Diyos, mga kapatid, dapat makisama tayo na magiging kalugod-lugod tayo sa Kanya, di ba? Tayo, binibigyan niya tayo ng kaluguran. Yung magkaanak ka, masarap pagka nagkaanak ka na, yung hawak-hawak mo na yung panganay mo, no? Masarap ang pakiramdam ng magulang na may anak na. Bago ka magkaanak, binigyan ka muna ng kaluguran sa kaibigan. Hindi nagtagal, napangasawa mo na yung kaibigan mo. Nagkaroon ka na ng may bahay. Hindi ba utang na loob mo sa Diyos yan? Yung kasing mabait na asawa, galing sa Diyos yan eh. Biyaya ng Diyos sa'yo yan eh. Ano igaganti mo sa Diyos? Magpasalamat ka. Binigyan ka ng anak. Yung anak, mana mula sa Diyos yan.
Pasalamat ka. Ano igaganti mo? Wala kang nga maigaganti sa Diyos eh. Pasalamat lang ang maigaganti. Kaya sabi ng Diyos, ang naghahandog ng haing pasalamat, lumuluwalhati sa akin. Tapos, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoong nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, yung nagpapasalamat, lumuluwalhati. Sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Biro mo, mapalugod mo ang Diyos, mapatuwa mo. Ikaw, pinatuwa ka niya na eh. Binigyan ka ng kalaro nung bata ka, kaibigan nung lumaki ka, asawa nung ikaw ay malagay sa edad, nagkaanak ka, mabait na asawa, mabait na anak. Ano ba gaganti mo sa Diyos? Hindi, magpasalamat ka. Binigyan ka ng buhay, lakas, talento, kung ano-anong mga bagay na kailangan mo. Ang igaganti natin sa Diyos, dapat maroon tayo makisama sa Kanya. Nakikisama siya sa iyo eh. Binibigyan Kanya ng lahat ng pangangailangan mo. Nililigtas ka niya, pinapatawad ka niya pag nagkakasala ka, nagpapahinuhod siya, gumagamit siya ng pasyensya, nagpapasyensya siya. Lahat ng maiaalay niyang pagmamahal, binibigay niya sa atin. Ano igaganti natin? Dapat marunong din tayong gumanti, mga kapatid. At ang isang pagganti natin sa Diyos ay ang magpasalamat tayo. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Bawat kabutihang matanggap mo, magpasalamat ka. Colosas 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Ayan, maging mapagpasalamat tayo. Kasi pag napasaya mo ang Diyos, ang laking bagay nun. Ang magulang, maalala mo ng isang hopya, natutuwa yun, mga kapatid. Yung magulang mo nagpalaki sa'yo, gumugol ng buhay, naalala mo ng kahit isang balot na hopya, o kaya isang hamburger, matutuwa yun. Ganun ang Diyos eh. Wala kang maigaganti sa Kanya, di mo siya pwedeng ibili ng hamburger eh. Pero yung umusal ka ng pagpapasalamat sa bawat kabutihang maramdaman mong ginagawa ng Diyos, nakakatlugod sa Diyos yun. Pag nagpapasalamat ka, natutuwa ang Diyos. Sa kalooban ng Kanyang puso, natutuwa siya. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na makahikayat na samantalahin natin ang bawat mabuting pagkakataong ibinibigay ng Diyos na makagawa tayo ng kabutihan sa kapwa at makapagpakita ng pagmamahal o ng pag-ibig sa kapwa-tao. Muli po, tayo ay nagsagawa ng isang social experiment. Malibente nga pagkaunti sa manghudra na ako. Ikaw tayo, kuya. Sa imura kulang mo datong kwarta. Ito nga, nadeta. Sa'yo mo na, magtubig na lang ko. Ano, kuya, bisan gamay lang. Makang ako, ito na natay kwarta. Bintarang itong kwarta para sa imura. Wala na kung isa ka ng mga bata. Isa ka na mo. Bili lang kasi sa lang.
natay buhaton kay para sila malipay pod o magpasalamat sa ato. Malipay naman ta bisag salamat ra. Wala ko magdahok na ng bayaran basta kay ang ako makatabang ko sa akong isig ka tawo. Makaya nato kayahon. Bisag way ato. Kayahon nato. Bili lang kasi di ni mo masabot ba ang imong gibati nga nakatabang ka sa imong isig ka tawo. Maluoy gid ta sa tawo nga kung kinahanglan pa kung tanan tawo nga pobre atong tabangan. Kaya parang wala na maglisod. Kasi minimum pa ito pagkaon eh. Isa lang. Isang rice. Sumunod na ako. Ikaw na, kuya. Sa'yo mo na lang. Kulang ang ulit kong korta. Kaya naipalit din ako lang binatan ng pagkaon na. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Gigutom magyud sila. Tanaw na ko gigutom magyud. Kinahanglan sila tabang magkagitagaan na ko sila kay sa ibabag ako mga apo man yun ana. Siyempre mapil na po na ako kaya kanang ilang nagian po na mo sa una. Siyang gagmay pa po mi mauna. Napil po na ko. Best way gyud no nga atong matabang sa ila kung wala tay financial nga mga kuan mahatag sa ila isang pagampo gyud. Ang ampo nato nga nay mga tao pa pod nga maantig ang ilang kuan ba ilang kasing-kasing nga motabang pod sa mga bata luoy man gyud pod. Syempre ang Ginoo atong pasalamatan no kay gitandog ni akong kuan kay nga naluoy ko sa mga bata gyud. Siya man gyud ang hinungdan gyud sa atong tanan diri. Siya ang nagbalimurag nag-light up ba sa atong kasing-kasing para kita maluoy sa uban. Kuya, baka pwede po akong bumili ng kanin at ulam. Kaso, Gis lang po yung pera ko para lang po sa kapatid ko. Kuya, baka pwede dito lang po kami kain. Okay, dito lang kami. Mayati, please. Sir, ano yung gusto mo maramdaman nung tinulungan mo? Para sa akin, masaya ako. Nakakatulong pa sa kanila. Bakit tumutulong pa rin kayo sa nakakailangan? Siyempre, kasi lalo na dumating sa point na nangangailangan rin tayo. Kasi sabi pa sa Bible, pag ano rin ginawa natin sa kapwa natin, parang ginawa na rin natin sa Panginoon. Nakakadurog ng puso. Binigyan ko pa ng isang ulam kahit hindi sila hindi sila nag-request. Kuya, salamat po. Para po sa bagong henerasyon ngayon, lalo na sa mga kabataan, kailangan po nating magtulungan. Lalo na kailangan natin ng gawa. Huwag yung puro salita. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng magandang kalooban. Ito.
Nakakaya naman po. So para sa inyo, gano'n ka-importante makapakatulong sa nangangailangan? Importante talaga sa akin makatulong kahit wala ako. Importante makatulong ka. Gagawa ka ng paraan para makatulong ka sa kapwa mo. Ganun po. Ate, salamat po. Kuya, salamat po. Pagpalain nawa po kayo. Unang-una, yung act ng paglilimos, mabuting bagay yun eh. Yung naglilimos, nagbibigay sa iba, may pangako ang Diyos dun eh. Basahin mo yung 9:9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. In English. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. How can giving alms cleanse everything in us? Every dirt, every speck of dirt can be cleansed in our being by giving alms. How is that? First, those that have been compassionate to the poor, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. So, the righteousness of someone who have learned to be compassionate to the poor and to give to those that are in need. There is a promise in the Bible that His righteousness will not be forgotten by God. His righteousness will remain forever. Yung magbigay ka, nakakapaglinis yun eh. Pag natuto tayong maglimos, magbigay, magparaya, lilinis din tayo eh. Alam mo isang sikreto kung bakit lilinis tayo pag natuto tayo maglimos at magbigay? Anong sekreto po? Basahin mo ang 4:8 ng unang Pedro. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Diba pag nagbibigay ka o naglilimos, it is an act of love? Giving alms or giving things to others is an act of love. As the saying of other people goes, you can give without love, but you can't love without giving. Sapagkat yung pagbibigay ay bahagi ng pag-ibig. At pagka may pag-ibig ka, sabi ng Biblia, ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Hindi ka ba malilinis nun? Ang Diyos na mismo lilinis sa'yo eh. Tatakpan na ng Diyos yung karamihang kasalanan mo, ma-overcome yun ng pag-ibig mo. Tama? Yung pagbibigay mo, which is an act of love, can overcome all the sins in you and God will cleanse you. Pasyalan po natin sa pagkakataong ito ang kasalukuyan nagaganap na medical mission dito po sa lokal ng Doña Orani sa Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. Kasama po ang ating mga kapatid sa MCGI at nandun din ang ating Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 4 para po makapagsilbi ng libre sa ating mga kapwa-tao. Makibalita po tayo. Magandang umaga. Kumusta po kayo ngayon dyan sa Orani, Bataan? Yes, good morning mga kasambahay and good morning, Kuya! Kaya po kasama po ang ating mga MCGI volunteers and staff. Live po tayong muli mula rito sa Orani, Bataan at dahil araw po ng Lunes ay open po ang ating MCGI
Clinic. Kaya naman kanina pa lamang pong maaga or alas 5 po ng umaga ay nagsimula na po ang pagdating ng ating mga kasambahay para po makapagparehistro or makapagparegister po sa kanilang medical services na i-avail ngayong araw. At sa mga iba rin po nating mga kasambahay na malapit dito na nagnanais pong magpa-check up or magpatingin po sa doktor, pwede rin po tayong magtungo dito dahil ang ating pong registration ay open from 5 a.m. to 9 a.m. Narito rin po kuya sa ating lugar ang Mobile Dental and Optical Clinic Unit Number 4 para po maging katulong po natin sa pagbibigay po ng iba't ibang libreng serbisyo sa ating mga kababayan. At sa ating pong process as usual po, from registration, matapos po silang makapagpa-register, ay pwede na po silang dumiretso po sa mga vital signs area natin kung saan kukuhanan po sila ng ating mga staffs ng blood pressure, temperature, at iba pa po. At matapos po silang makuhanan ng vital signs, ayan po yung mga kailangan po ng ating mga doctors, pwede na po silang dumiretso po or magtungo sa kanilang mga respective waiting area. At matapos po silang pumila doon, ay makakakuha na po sila ng pagkakataon na makapagpakonsulta po sa ating mga doctors. At sa araw po na ito, kuya, ang iba't ibang services po na available po ay medical adult consultation, pediatric consultation, dental extraction, cleaning, denture, optical with free reading eyeglasses, legal consultation, ECG, CBG. Ayan po yung mga available po nating services ngayong araw. At hindi pa po riyan natatapos, kuya, dahil kung sila naman po ay resetahan po ng ating mga doctors, ay pwede na rin po nilang kunin ang free medicine. Galing po yan sa ating MCGI Pharmacy. At habang naghihintay po yung ating mga kasambahay or yung ating mga patients sa kani-kanila pong mga lugar, ay ipinaghahanda or pinagsaserve na rin po sila ng masarap na almusal ng ating mga MCGI staff. At hindi na rin po nila kailangang alalahanin kung sila man po ay abutin dito hanggang tanghalian dahil meron po tayong free lunch na provided din po mula dito sa ating venue. Kaya naman po muli po sa mga nangangailangan po, ay maaari lang po or mangyari lamang po na magtungo po dito sa ating venue sa Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. At gaya po ng lagi nating sinasabi, ito naman po ay welcome para sa lahat-lahat po dito ay pinagsaserbisyuhan po natin regardless po kung ano man pong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Ito po ay pinagpapasalamat natin dahil sa bawat pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti sa lahat, gaya po ng aral na ating natututunan. At iyan lamang po, o iyan muna po ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo. Maraming salamat po once again sa lahat ng ating mga kapatid sa MCGI na patuloy po na nakikipagkaisa. Ulitin po natin, regular po naman yan na inyo pong mapupuntahan every Monday dyan po sa ating lokal sa Doña, Orani, Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. Libre po ang ating mga gamot na ibinibigay at ganoon din ang iba't ibang mga serbisyo po na maaari po ninyong mai-avail kapag meron tayong ganitong medical mission. Ito po'y tuwing Lunes dyan po sa Orani, Bataan. At kasabay po niyan ay meron naman tayong Lunes hanggang Biyernes dito po sa Apalit, Pampanga, ang ating MCGI Diagnostic Center. At ganoon din po ang MCGI Charity Center dyan naman sa Marikina. Every Friday naman po ay bukas ang ating MCGI Clinic para makapaglingkod naman po sa inyo sa mga pangangailangan pong pangkalusugan ng ating mga kapwa-tao. At ulitin natin, bukas po ito para sa lahat. At ang atin pong mass indoctrination ay magpapatuloy pa rin pag-aaral ito ng mga doktrina, salita ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya po ay day 6 na tayo at alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time. Nakakasama niyo po kami dito sa atin pong segment na Rise and Shine sa Good Morning Kuya every Monday, alas 6 po ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin ang ating public services sa Serbisyong Bayanihan, Monday to Friday, 4 in the afternoon. At uulitin po natin, MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay bukas po every Friday. Ang MCGI Diagnostic Center naman, araw-araw naman pong bukas yan. Diyan naman po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Mga libreng serbisyo po na inihahandog naman sa inyo ng members ng Church of God International. Sa lokal po ng Doña, Orani, every Monday naman po ay nariyan po ang ating medical mission. Kaya maaari po kayo makapagsadya
kung paano man po kaming higit pang makapagsisilbi sa inyo. On that note, minsan pa kami nagpapasalamat po sa inyong pag-antabay at higit sa lahat, salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga kabutihan sa atin at mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Iwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na anuman ang ating pinagdadaanan, ito ay bahagi ng isang magandang istorya na inilaan ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Sa kanilang rendition ng medley ng awiting To You I Give Myself at Story of My Life, narito po ang Pento Melodico para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Good morning, to God be the glory. To you I give myself and I surrender, 'cause I'm nothing if not under your care. The best of me happens only when we are together. I can never make it if you're not there. Story of there is nothing in this world. I can feel your love in every beat of my heart. I have seen your ways and how you guided my path. In times of miseries, in times of troubles, when I feel much pain that seems unbearable, there is no one else that I will always call. It's you who've always been my strongest armor. From now on, until the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. I beg you, please take me wherever you go. I'll follow your lead. I'll follow your lead. Give me the story of my life. And now I realize it's time to move on. It's time to move on and carry my cross with no hesitations. I need to be just what you want, standing firm on my ground. Hold my hand and let me be the man I am. I felt the strength inside my being. In times of trouble, you lifted me when I was falling. You have made me what I am. I owe you everything.
Just walk me through. From now on, there is nothing in this world that I can give you. I try